Sa preseason pa lang na nangyari sa Lakers, mukhang kakailanganin na talaga nila agad na gumawa ng hakbang para kumuha ng backup center para dito kay DeAndre Ayton dahil ngayon pa lang lumilitaw na yung kakulangan nito sa finishing at mga pick and roll play, although nakakabawi talaga yan pagdating sa defensive depth nila at pagpapalakas ng paint, pero malinaw na hindi sapat yan pagdating sa opensa sa ilalim. Sa unang game nila kontra sa Suns, meron lang yan 1 point sa 18 minutes pero may 8 rebounds yan. Sa second games nila ngayon kontra sa Warriors, meron lang yan 7.7 rebounds in 21 minutes playing time. Dahil malaki yung expectation ng maraming fans dito kay Ayton ngayon dahil nga siya ngayon ang bagong starting center sa lineup. Marami talaga yung nakatutok sa magiging performance niya. Preseason games pa lang kaya nakikita agad na yung malaking problema at kakulangan dyan ang lumilitaw ngayon. Parang tama na nga rin yung nagiging prediction ng mga analyst at insider about sa magiging inconsistent na performance nito sa opensa. Kumuha pa ng palusot yan sa media at sinabi na hindi importante sa kanya yung numbers, bagkus yung pangangailangan sa kanya ng Lakers pagdating sa defensive skill ang pinopokusan niya. May mga criticize din naman na pabor kay Ayton na pwedeng ang overreact pa to dahil nga preseason pa lang naman at kulang pa sa sample size at complete lineup ang Lakers. Dahil sa mga problema ngayon na lumalabas pagdating dito kay Ayton, lalo na pagdating sa magiging performance pa nito at consistency sa regular games, maraming naniniwala na pwedeng maging backup plan o alternative center nila itong si Walker Kessler. Dahil may mga report naman ngayon na hindi umabot sa official na agreement yung extension nitong si Kessler sa Jazz, kaya magiging restricted free agent siya sa susunod na season. At anytime kung sakali lang na makakuha ng pabor na trade offer itong Jazz para dito kay Kessler, pwede nilang ibigay yan lalo't nasa RFA nila yan at magkakaroon sila ng trade idea habang dumadaan ang regular season na to. Baka nag-aantay lang rin talaga yung Jazz na to ng magandang trade offer para dito kay Kessler na pwedeng maging pagkakataon sa Lakers, lalo na ngayon na nagkakaroon sila ng risk sa performance nitong si Ayton. At kung hindi siya makaperform ng opensa at chemistry at hindi mag-workout yan yung iniisip dyan ng marami. Baka maging mahirap pa yan sa Lakers na umasa lang sa kanya dahil si Kessler ang nakikita ngayon na pwedeng mas maging fit sa core ng Lakers, mas bata at may upside sa defensive end at pwedeng magbigay pa ng mas stable na baseline sa interior kahit na magkaroon pa ng adjustment sa offensive involvement sa mga core nila. Plus may mga analyst pa ang nagsasabing si Kessler talaga ang pwedeng maging fit like a glove para dito kay LeBron at Luka. Ibig sabihin, pwedeng siya yung maging complement sa kanilang style sa loob ng court. Sa trade rumors kasi may mga report na para makuha itong si Kessler, ang Utah Jazz naghahanap ng malaking trade package mula sa Lakers kasama syempre itong si Austin Reeves at 2 first round picks. Pero nakikita naman na kung sakali hindi kailangang isama ng Lakers si Reeves dahil meron pa silang trade asset na pwedeng magamit mula sa expiring. Nandyan si Hachimura, Gabe Vincent o Kleber plus draft picks tulad ng 2031 first round pick at prospect nilang si Dalton Knecht na magiging sapat para i-match ang salary nitong si Kessler. Pero kung totoo naman yung report na in demand sa Jazz itong si Austin Reeves at 2 first round pick, mahihirapan talaga ang Lakers na ibaba yung asking price at mapilitan silang ibigay itong si Reeves para lang makuha itong si Kessler. Dahil maliit na trade package na hindi kasama si Reeves, baka hindi sapat para ma-entis itong Jazz sa trade na to. Dahil si Reeves yung talagang popular at may magandang halaga sa market. Yang scoring guard, undervalued na kontra, kung hindi kasama siya, dapat talagang magbigay ng sobrang laking asset para matumbasan lang yung value nitong si Kessler, lalo na ngayon na ang Lakers yung may malaking pangangailangan dyan. Hindi naman imposible makuha ng Lakers si Kessler nang hindi kasama si Reeves, lalo na kung gagamitin nila ang kanilang expiring contracts plus first round pick yung players. Pero ang tanong, kung papayag ang Utah Jazz na hindi kasama si Austin Reeves, mangyayari to, malamang kailangan nilang mag-overpay. Paraan yan para makumbinsi ang Jazz, maraming picks, protection at ibang player na may promising.